Malabo. Wait lang, isa-isayin natin yung kaya natin. Parang hindi ko alam kung tama yung given kasi. So pagka-graph mo to guys, i-graph lang. Kailangan mo to i-factor mo na para di ka mahirapan. 'Di ba? Mas madali. Mahirap pala to eh. So ito guys, anong gagawin dito? Pa-factor mo siya. So trinomial kasi ay trinomial cubic. So pwede ba natin to i-factor out like this? Pag-iwalayin. So magkakaroon tayo ng x squared tapos x minus 9. Tapos ito guys, lagay natin yung hindi siya pwede yata. Hindi pwede pala eh. So pag hindi pwede ng ganyan, mag-rational root theorem ka. So copy lang natin ulit. Ito kasi mahirap sa kapag andito na si idol. Ito kasi mahirap sa pag-graph kapag hindi siya naka-factor out. So kailangan mo hanapin yung factored form nila. Wait lang. Derivatives na lang po. Ang hirap naman yan. So ito mga tayo guys. So paano ito ginagawa? Pag mag-rational root theorem ka by the way, kunin mo lang yung P over Q nyan. Then kunin mo yung factors ng last term. Then ito naman yung first term. So yung number natin sa last term that is negative 18. Then sa number natin ng first term that is 1. So pag kinuha natin yung factored form na ito, that is only plus minus 1. Kasi 1 times 1 na positive, pwede. Then parehas negative. Positive pa rin. Actually, lagi ito may plus minus. Then para sa 18, pwede siyang 1 times 18. Pwede ganyan. Or kung gusto mo sunod-sunod, pwede rin. Divisible by 2. Ano pa? 3 and 6. Yan. 4, 5, 6, 7, 8. So, yung factor. Divide mo lang siya dito. So, ito yung gagamitin ko na possible roots. Mabilis yung turo ko. Possible roots lang to. So pag possible roots, ibig sabihin pwedeng hindi, pwedeng oo. Then pwede kang mag synthetic or natang tinatamad na magsulat no? Synthetic or long division, pwede yan. So ayun, isa-isahin mo siya. Kunyari 1 muna, itong positive 1 may mga coefficients. So 1, negative 9, 24, na negative 18. Then kapag nakuha mo 0 yung remainder, sabihin root to. So bring down mo lang to, multiply mo doon, may negative, add mo to, may negative 8. Then this is ilan to? 16. So may remainder siya na negative 2. So big sabihin dito factor. Then punta sa negative 1. Ganun lang gagawin mo. Big sabihin mag-trial and error ganyan. Pero pwede mo naman i-google. Diba may negative 10, magiging 10. So ito mali na agad. So mali na yung plus minus 1. So punta ka naman sa 2. Kaya ito hindi to applicable na mga malalaking number eh. So yung 2 ka na agad. Kunyari ito ginamit mo 1, negative 9, 24, negative. Hindi ko lang kung nag-gets mo itong synthetic division. Kasi pag gets mo to, hindi ka mahirapan. Basta ginaganyan lang yan no. Tapos ito magiging negative 14, magiging 10. So hindi rin siya factors kasi magiging 22 eh. May remainder na 2. So hindi rin. Kung negative to naman, actually puro trial and error. Hindi naman to factorable ha. So magkaroon tayo ng 1, negative 2, negative 11. Magiging 22. Then magiging hindi rin to.
So punta ka na sa 3. Hirap naman. Baka mali naman yung given. 3. Try natin. So meron tayong 1, negative 9, 24, and negative 18. So bring down lang yun. 3 magiging negative 6, magiging negative 18, magiging 6. Yun. So meron tayong remainder 0. So ibig sabihin factor yung x equals 3. Root yung x equals 3. So pag eto guys, ginawa mo siyang factored form, magiging lipat mo sa kabilang side. Ito yung factor nya. Kasi pag inequate natin sa 0, ito yung kakalabasan, di ba, root. So galing dito, meron tayong x squared minus 6x plus 6. So ito mas madali. Pwede mo siyang gamitin ulit ng Cauchy-na root theorem. Pero kung kaya mo siya i-factor, factor mo. Parang hindi. Factorable ba siya? Three, 2, 6, 1. Hindi siya factorable, no? So gagamit ka ng quadratic formula. Anyways, pwede natin gamitan ng ganda yan. X squared minus 6x equals negative 6. Kanya-kanya na lang trip. 3 squared 9 equals negative 6 plus 9. Tawag dito guys is completing the square. Pwede yung quadratic formula. Basta alam mo na kung paano gumagana yung quadratic formula. Ito completing the square. Pwede rin. Pares lang kakalabasan yan. Gets mo ba to? Ay. Paano ito nangyayari? Pag hindi, meron naman dyan sa beads. Anyway, gets yan. So square root mo lang. So magiging x minus 3. So plus minus square root of 3. Then lipat mo na yung 3, magiging plus 3. So pagiging tayo ng x equals plus square root of 3 plus 3. Then yung isa naman is negative square root of 3 plus 3. So ito yung dalawang roots pa. So pag inequate mo to guys, pag in-approximate natin to, square root of 3 plus 3. Hindi ko alam eh. Wait lang. Calculate na lang natin. Ito na ba yan? Calculator ko dito. Nasa ino. Calculator na ito. Parang hindi ko sa cellphone no? Hindi mo gumagahit calculator kasi na ito eh. Binura ko na ba? Ito. 4.5. Wait. 3 square root of 3. Square root of 3 plus 3. 4.7 yung isa. Ito 4.7. Tapos yung negative 1.2. 1.3. Ito yung mga approximate nila ha. So ngayon punta tayo sa kabila. So pupunta tayo dito. Lagay ko na lang para kitlain natin. So meron tayong x minus 3. Tapos x minus 4.7. Approximate lang yan pero I think pwede mo naman siguro gawin yun. Then yung isa naman is x minus 1.3. So ginawa ko siyang factored form kasi kung 4.7 siya dito, syempre pag pinasok mo yung katulad ng ginawa natin dito, magiging negative siya. Then kapag negative din dito, pag pinasok mo, magiging positive. Pare sila positive. Kaya yung factored form niya is negative. Intindihan mo yan? Ganun yung ginagawa eh. Okay. Gets? Pero may mga bits tayo dito guys. If ever. Anong abot dyan? Masusundan ba? Uy. Diretso pa? Baka di mo na nasundan. Ulitin pa? Huwag na. Uy, sumagot ka. Kung naintindihan mo, baka bilis masyado. Naggarap na ako eh. Nasundan pa ba? Andiyan ka pa? Ay, alam ko, tinakasan mo na ako eh. Wait lang. Okay. Meron tayo na ito guys, no? So let's say, yan. Wait natin sa y or f of x. Pares lang naman yun eh. So basically, ang wala ng number line. So actually, pag ginawa natin to sa
Cartesian, magiging x equals 3 to, diba? So 3 yun, dito yung 3. Then kabila naman, negative 4.7. So let's say ito yung 4.7. So let's say yung 5. So let's say nandito yung negative 4.7 natin. Tundan. Tapos ito naman negative 1.3. So let's say ito yung 1. Ito yung 2. So basta ina-approximate na lang natin. So 1.3 something dito yan. Ito yung 1.3. Sundan mo? Sundan mo? Ayaw nga positive. Ba't negative nakalagay dito? 0.7. Sundan mo to. Ay. Yan. Gets. Okay na yan. Kahit ganyan na yan. Basta gets natin yan. Ulitin natin. So let's say nandito yung ayan. Yung 1.3. Tapos yung 3 natin. Tapos yung 4.7. So ayan na. So basically madali na lang to i-graph guys eh. Actually meron tayo ditong leading term. So yung leading term natin is x cube, diba? So meron tayong x cube, yung leading term. Ito lang kailangan mo dyan. Tapos multiplicity ng factors mo. Pagdating kasi sa tapos ito kasi pag kinuha mo yung leading term, bali pupunta ka sa behavior ng graph. Kung parehas sila ganyan, parehas pababa, pag ganito pataas, pataas pababa. Alam ko na pagdaanan mo na to syempre. Diba yung behavior ng graph? Alam mo na ba yan? O hindi? Oy. Alam mo na yan? Hindi pa yung naaralan. Ala! E di kung hindi mo napag-aralan pa, e di magki-test point ka. Test point. Ano ba ginagamit nyo? Table of signs? Table of signs ba ginagamit nyo? Anong ginagamit nyo? Table of signs? Anong untat do lang? Untat, ano yun? Cartesian plane. Table of values. Magkakaiba kasi ito guys. Baka ito yung ginagamit niya. Pag table of values kasi, ganito yan. Nakuha ka ng numbers nito. Ito yung ginagamit niya eh. Pag table of signs naman, sa factors. Calculus. Ito. Hindi ko alam. Pero kung i-graph lang to guys, madali lang. Hindi kasi, pag ito sige, kung hindi mo na try mo panoorin yung sa graphing ng polynomials kapag may time ka. Pero ito, na natin, papayawan na natin dito. So basically, kaya nga, no? Sabagay ako nga, hindi ako marunong ng ng negative x over negative 1 eh. Hindi ko alam dati. Lutang moments. Para maging positive. Anyways, table of values. O sige, table of values. So pag kukuha ka ng points, kuha ka ng points dito, anong gagamitin mong points sa left ni negative ng 1.3? Sige ka magbigay. Kasi hindi pwedeng gagawa ka dito ng 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan kukuha ka ng point dito sa gilid, sa left side. Kukuha ka ng point dito sa pagitan nito. Kukuha ka rin dito, tsaka sa right side. Hindi ka basta-basta magbabara-bara maglagay ng number dyan. Meron ka na. Patingin. Ay. Tingin ko nga. Kung tama. Ay, galing naman ni Azi Takashi. Ano yata to guys eh. Saan kanto ni Kakashi guys. Ano pa? Ito 0. It's correct. Pag available yung 0, gamitin mo. Next. Ay, ang galing talaga. Pwede talaga guys. So bakit 2? Kasi dito yung 2 sa gitna. Sa pagitan nito guys. Gets yan. Dali. Hindi ko yun pa-post kasi pangit ng explanation ko eh.
Parang nag-live na lang ako dito para ano lang eh, magka-live lang eh. So 4, that's correct. 4 dito 4. Kasi 4.7 to, ibig sabihin yung 4 dito parte yung 4. 1.3, ang galing talaga ni Idol. Then dito naman 5, ang galing. Ngayon pwede ganun gagawin mo, hindi ka pwedeng lalagay ka ng napakaraming numbers dyan. Ibig sabihin pipili ka lang ng mga numbers. Jadi nilagay mo na to dito. Ano kayo sa pinaka given? Ano ba yung given natin? X cubed minus 9x squared plus 24x minus 18. Ano daw? X cubed minus 9x squared plus 24x minus 18. Tama ba? Tadang! Ilang galing ko mag-memorize. Impossible dream. So meron tayong y. So ito guys, kapag 0 yung pinlag natin, ano maging value ng y? Ambot. Punta na kasi guys sa YT kasi meron dito, punta lang dyan ka naman guys sa ano, pag wala kang ginagawa, para mapadali pag graph mo, hindi ka nagagawa ng ganito. Pero magayad may pag-exam. Negative 18, ang galing mo naman pala eh. Pwede na mag-end live. Ay, sa pag to naman ninawa, ang takpan mo lang to eh, yung mga may variable x eh. Ayun eh, magiging sagot. Pag 0 pina-plug. Next. Pag 2. O 2 cube magiging 8 minus 9 tapos 4 magiging 9 times 4 36 minus 8. Ang hirap mag-memorize. Minental mo yan, sigurado ka guys. Sige nga. So 4 magiging 36. 36 ayaw ko na. Hindi ko alam. Mental blocking. So kapag 2, so magiging 8. Ito magiging 36. Ito magiging 48. Then ito magiging negative 18. Kamot-kamot tayo na ito guys eh. So ito guys magiging 30. Tapos ito naman, cancelin mo ito, magiging negative 6. Magiging to lang. Ay, to lang kaya. Ay, hindi marunong mag plus minus. Report. Wala kayo marunong mag plus minus eh. Ito lang yun eh. So ito guys, diba meron tayo ditong 0 negative 18. So big sabihin, kung nag-plug tayo ng 0 sa una, meron tayo negative 18. So ito yung 0 natin. Let's say dito yung negative 18. Ito yung point na isa. So pwede mo ito i-connect dito. Ayan. So may nakuha tayong 2. So pag nag-plug tayo ng 2 sa taas ng 2 rin. So let's say dito yung 2. Ayan 2, lagay mo yan. 2 dito yung 2 natin eh. Hindi lagay mo dito yung 2. Okay, connect mo yun. Baba na yan dito sa baba. Tatagos yan dito eh. Let's say 4 yung ginawa natin. Plug mo yan dito. Pati yung 5. Hey, okay pa ba kayo dyan? Ay, wala nang nanonood. End live na. Wait lang, tinatawag ako dun eh. So pag 4 naman guys yung gagawin natin, so ito yung given natin. So magkakaroon tayo ng 4 cube, that is 64. 9 times 4, 16 yun eh. 16 times negative 9. Ang sagot? 16 negative 9, 4, 5, 9 plus 4 plus 5, 144. Tapos kapag 4 naman times 24, that is 16, 96. Then negative 18. Tama? So ngayon add na natin. So ito madali lang to i-add. Kasi 4 na yung dulo. So magiging 0 to.
Then 14 minus 6, that is 8. 8, ba't ang 8? Tama, 8. 14, tama. Tapos eto guys, pag inad natin tong dalawa, that is magiging 16. So magiging 16 minus 8, so negative 2. So negative 2 na siya. So negative 2. So dito negative 2. Ay, dito points. So ayan, connect mo siya dito. Then punta ka naman dito sa 5. So 5 cube 125 minus 5 square 25 times 9. So negative 25 times 9, 5, 4, 18 plus 4, 22. Then times 5 mo dito. Tapos 20, kaya rito 10, 12, 120. Tapos 18, negative. Eto guys, pwede mo tayo cancel at para hindi ka mahirapan. Magiging negative 100 plus 120. Eto magiging 20. So magiging 2. So kung 5, ito yung 5 mo, ito yung 2, ito siya doon. Ito yung graph niya. Kasi cubic yan guys. Kasi pag alam mo yung sinasabi kong kailangan mo lang ng leading term, pag kailangan mo lang ng leading term, pag magagraph, kapag magagraph ka, ang kailangan mo lang leading term. Basta alam mo yung behavior ng graph tsaka multiplicity. Paano yon? Pag ganito natin yan, dito ko nga ilagay. So meron tayong 1.3 tapos 4.7. Tapos sabi natin behavior ng graph, kapag x cube yung leading term, sobra yung sulat. May x cube yung leading term natin, ganito yung tsura ng graph mo, yung tails, ito ganyan yan. Positive add nga coefficient, ibig sabihin yung coefficient mo positive, yung exponent add 1, 3, 5, mga ganun. Ganito yung tsura niyan. Pag negative to, pabaliktad. So basically, kung galing ka dito, ito papunta na to dito eh. So, pag multiplicity naman, titignan mo yung exponent na ito, ng mga factors. So basically, ito, puro 1 lang to. So kapag multiplicity na yung pinag-uusapan, add even lang yan. So kapag even, magba-bounce back. Ibig sabihin, kunyari, pag even, kunyari x minus 1 tapos naka-squared. So let's say ito yung 1 mo. So kunyari galing dito sa baba. So kapag naka-squared yan, instead na magdiretso yan doon, babalik siya dito sa baba. Tadaan lang siya. Pero kunyari x minus 1 tapos naka-cube. Kunyari ito yung 1 mo. Yan. Dito yung point. So galing kunyari dito sa baba. So dahil naka-i-add tong exponent, tatagos yan pataas. So yung tsura nyan. So ngayon meron tayo dito. So dahil puro lang naman to add, so galing dito, diretso ka na pa ganun. Tapos ngayon kung meron ka ng 3, galing yung dito guys, yung 3 natin, di ba? Siyempre kung nasa yung x-intercept mo, doon ka titingin. Kunyari ito yung 1.3, ito ka titingin. Tingnan mo yung multiplicity nun. Tapos punta ka dito sa kabila, 3, ito yung 3 mo. Multiplicity niya is 1. So galing dito, bababa ulit dito kasi tatagos ka dun eh. Tapos palit ka na sa 4. Yung 4 mo, ito yung galing 4.7. Then naka multiplicity ng 1. Ibig sabihin tatagos din to dito. Kaya pareha siya na ito. Ayun yung pinaka-bood nun guys. Pero kung gusto magbatak sa ganyan, meron din sa video natin kabila. Pinapayawan ko lang. Ganyan lang yun.